Alright, so good morning. Once again, palapakan natin ang ating Panginoon. Okay. Nasa series po tayo ng Colossians. Ano nga ang title ng series? The Preeminence of Jesus. Our Lord Jesus. Okay, the preeminence. Pag sinabing preeminence, He's the supremacy. He's our supreme, our God. Pag sinabing supreme, there's no higher than God. Amen? So we, people, Christians, na naniniwala at sumasamba sa ating Panginoon, walang ibang dapat masunod kundi ang Diyos sa buhay natin. Amen po? So, alam nyo, walang mai-o-offer ang mundong to na magpapasaya sa buhay natin. Bakit? Ang dami kong kilala. Ang dami nyong nalaman. Kahit na nasa kanila na ang lahat, hindi pa rin sila kontento. Tama po? Hindi pa rin sila satisfied. Bakit? Tandaan po natin, when you believe right, napaka-imposibleng magiging mali ang pamumuhay natin kapag tama ang ating paniniwala. Amen? Ang seryoso nyo. Okay. So, kaya napakahalaga ng Colossians sa pinag-aaralan natin. Itinuturo sa atin dito the right belief, the right understanding of who Jesus is, at inituro sa atin ang tamang pangunawa na kung sino si Jesus sa ating buhay. Yan yung itinuturo sa atin ng Colossians in order for us to have a right behavior in our life. Okay? Kaya last week, sa napag-usapan natin, if Jesus is the supreme, if Jesus is the preeminence in our life, all we should do is what? We worship Him. No matter what happened, no matter what circumstances na pinagdadaanan natin. Okay? Anong purpose natin? If our God is the supremacy, preeminence in our life, we have to give it all to God. Amen po ba? Hindi yung saka na ako magsisimba kasi may problema ako. No, na mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Mas lalo kang magsamba sa Panginoon. Because there is no other solution sa buhay natin. Si God lang, walang iba. Agree? Amen. So Jesus is the preeminence in our reconciliation. So today, our topic is be a reconciler. Okay, be a reconciler. So ang ibig sabihin niyan, binibigyan tayo ng ministry ng ating Panginoon. All of us here, lahat ng nandito ngayon. Because Jesus is the preeminence, the supremacy of reconciliation. So dahil siya ang preeminence and supremacy ng reconciliation, so let fulfill that ministry. Amen? Pag may conflict sa family, tayo ang reconciler ng Lord. Tayo ang tagapamagitan ng Lord. Hindi tayo nakatayo sa iisang panig pag may conflict. Amen po ba? Nako, marami po kayo matututunan tayo ngayon. So be a reconciler. Sabihin mo nga sa takatabi mo, be a reconciler. Okay? We need to reconcile back to God. So alamin natin, hindi maraming, sa maniwala ka po sa hindi, maraming tao sinusubukan makipag-reconcile sa ating Panginoon using their own strength. Agree kayo? Using their own strength. So ang tawag dyan, religion. Kaya nga may mga taong pumapasok sa iba-ibang mga relihiyon. Naghahanap ka sila ng mga relihiyon na magpapabalik at magpapalapit sa kanila sa Panginoon. Tama? Yes. Bakit? Bakit sila naghahanap? Bakit sila lumalapit? Kaya lang, ang marami, naliligaw, ibang relihiyon na napupuntahan. Maling mga katuruan. Bakit sila naghahanap? Because in Romans 3:23, sabi niya dito, for all have sinned. Sabihin nyo nga, all have sinned. And fall short the glory of God. Wala. Lahat tayo hindi nakapasa sa pamantayan ng Diyos. So, ibig sabihin, makasalanan tayo? Oo, kahit po ako. Amen? So, ang ibig sabihin, hindi na maikukumpara kung gaano ka kabait sa katabi mo, sa kapwa mo.
Ang idea is to compare yourself with God with His standard. Minsan, kino-compare natin yung sarili natin, hindi naman ako makasalanan eh. Mabait naman ako. Minsan niya, pag kami nagkakasala, bakit? Anong kasalanan ko? Anong kasalanan? Walang hindi nagkakasala. May standard po ang ating Panginoon. Tingnan po natin sa Isaiah 59:1-2. Makinig po kayo. Babasahin ko sa Tagalog pero English ang naka-plus para mas madali nating maintindihan. Tagalog din ba? O yan, Tagalog pala. Okay. Ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas at hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumatawag kayo sa Kanya. Amen. Okay. Verse 2. Ngunit ang inyong mga kasalanan ang siyang naglalayo sa inyo sa Diyos. Ano daw ang nagiging dahilan ng paglayo sa Diyos? Yon ang dahilan kung bakit niya, bakit niya kayo tinalikuran at hindi siya makinig sa inyong mga dalangin. Anong dahilan? Bakit hindi siya nakikinig sa dalangin? Kasalanan. Dito pa lang maunawaan natin na ang simpleng kasalanan. Mababasa mo ngayon sa Revelations 21:8. Simpleng kasinungalingan pwede magdala sa iyo sa impyerno. Simpleng kasinungalingan. White lies is still lies. Amen? Kahit yon white lies, pwede magdala sa atin sa kasinungalingan. Walang kasalanang lahat ng kasalanan dapat ihingi ng tawad. Amen? Kaya lahat po tayo, we need to reconcile with God. Amen? Kailangan natin ng reconciliation. So si Dr. MacArthur, sinamarize niya all Christian salvations. 5 yan. Very quick lang to. Okay? Number 1, justification. Okay? Una, we need to recognize na we need to justify. Ano ibig sabihin ng justified? Dahil lahat ay makasalanan, hindi tayo basta makasalanan lamang, we are all convicted criminal. Amen? Bakit? Hindi naman ako, pastor, pumatay ng tao eh. Bakit? Yung pagpatay lang ba ang tatawaging kriminal? Yung inakusahan mo yung tao, yung pinatay mo yung tao, you're criminal. Amen po? So ang atin, we are waiting for God's execution of God's judgment towards us. Okay? Pero dahil kay Jesus, buti na lang may Jesus, we are justified and just as if we have no sin. Amen? We're justified. So yun ang ginawa ng Diyos and we must be justified. Kaya sabi ng Bible, therefore, there is no more condemnation for those people who are in Christ Jesus. Amen? So without Jesus, we can never be justified. Second, okay? Redemption. We are all redeemed. Ano ibig sabihin yan? Sa mata ng Panginoon, we are all slave to sin. Tama po. Sino dito ang walang kasalanan? Taas ang kamay. Ibig sabihin, agree tayo, lahat tayo makasalanan. Kaya niredeem na tayo ng Panginoon with His precious blood para pumapalaya tayo. At nung napalaya tayo, hindi na tayo alipin ng kasalanan. The moment na hiningi na ng tawad, binigyan niya na tayo ng Panginoon ng Spirit of righteousness. Kaya kung alam mong ligtas ka na, hindi ka na magsasabi na, sapagkat ako'y tao lamang. Wala na sana akong naririnig na, kasi sorry, tao lang. Wala nang ganun. Amen po? When you believe right, you live right. Amen? Pangatlo, forgiveness. Hindi lang yun ang sinabi. Ikaw ay niligtas. God forgiven you. Your debts are canceled. Amen? Malaki pagkakautang natin at walang sino mang makapagbabayad ng utang na yun natin sa Diyos. Amen po ba? Tayo ang may utang pero siya ang nagbayad. Bakit? Because our debt is eternal. But the moment you accept Christ, ang payment niya, His blood para sa atin. But ang sabi ng Lord, I'm canceling all your debts. Amen? Are you excited? Yan, ganyan kabuti ang ating Panginoon. And for reconciliation, hindi lang siya nagpatawad. Ito pa ginawa niya. Minsan ka na niyang kaaway and we are now reconciled with God.
Tayo lahat nung tayo makasalanan, kaaway tayo ng Diyos. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ng Lord. Kaya ngayon, na maganda, no, naging kaibigan pa tayo. And lastly, God declared that we are the sonship or adoption or adopted ng ating Panginoon. Napakasarap ng ginawa niya. Amen po ba? Hindi kanya nakaaway. Naging kaibigan niya pa tayo. Ang pinakamatindi pa nito, inampon niya pa tayo. You know what? Sa time ng Romans, kapag ka ikaw ay adopted, hindi ka na niya pwedeng itakwil. Case yun. Pero kapag anak mong tunay, pwede mo pang itakwil. Bakit? Pinag-isipan yun, pinag-aralan yun, kaya mo nga inadapt eh. Tama po? Yun ang Panginoon natin. Amen? Are you happy? Parang malungkot kayo ah. Colossians 1:13. Sabi niya, okay, ano ba nasa sa isip natin? O isipin natin ang Panginoon. We have to focus on God's Word today. Okay, Colossians 1:13. Ang sabi niya dito, for He rescued us from the domain of darkness. Sinabi ko na to last time. Last week, we are all in darkness before. And transferred us from the kingdom of His beloved Son. Okay? Ngayon, for in whom we have redemption and forgiveness of sins. Amen po. So tayo, dinadala ngayon at ililipat ng Panginoon sa kanyang feeling ng kanyang anak. So hindi na tayo alipin ng kasalanan, redeemed na tayo. At sino ang nag-redeem sa atin? Sinong nag-redeem? Oh, let's see. Kailangan natin ng pruweba. Okay, Colossians 1:15-16. And He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, both in the heavens and the earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Amen? Alright, nakakatuwa ang Panginoon. This is a confirmation of God's greatness in our life. Our very own Creator died for you. Are you happy? Amen? Your very own Creator redeemed you. Our very own Creator died with you and gave you His precious blood. Ang mismong kaaway natin. Ang mismong nakipagbati sa atin. Bakit kaya tayo naging kaaway? Because of what? Sin. Colossians 1:20 says, and through Him, paulit-ulit po ninyong maririnig ito. Dapat ma-memorize po natin to. Panghahawakan natin to. Okay, itong verse na to. All through Him, no, to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross. Through Him, I say, whether things on earth or things on heaven. Remember, without humility, there is no more reconciliation. Kung walang pagpapakumbaba, walang mare-reconcile. Amen? Yung mismong si Jesus, na ating Panginoon, siya mismo ang nagpakumbaba. Tama? Diyos siya pero nagpakumbaba. Tayo na ang nag-offend sa Kanya, siya pa yung nagpakumbaba sa atin. Imagine the heart of Jesus for us. Amen? So alam nyo bang, madalas sa mga nag-aaway kung sino ang nagpapakumbaba sa dalawang magkaaway? Alam nyo kung sino yung nagpapakumbaba? Siya yung tama. Kung sino yung may tama, yung tama. Yung may humble spirit, siya lagi yung nagpapakumbaba. Pero kung sino yung may tama, siya pa yung mayabang. Okay? Pansinin nyo sa mag-asawa. Okay, kung sino yung tama, o siya yung nagpapakumbaba. Kung sino sa mag-asawa yung may tama, ipaglalaban niya talaga yan. Tama? Tingnan nyo yung katabi nyo. Hindi siya yan. Okay? Alright? Yung katabi nyo, siya din yun. Di ba? Kaya kapag ang puso natin ay offended, lagi tayong humihingi ng justice. Di ba? A lot of people asking justice. I tell you mga kapatid, we are not willing to forgive if you are asking justice. True? Agree kayo? So proud ka pang tanggapin, makasalanan ka. Kaya if you're looking for justice,
you're not looking for mercy. Okay? Dahil ang gusto mo gumanti. Dahil kung gagamit talaga ng justice ang ating Panginoon, patay na tayo lahat. Tama po ba ako? Okay? The truth is, sobrang unfair na kinuha niya ang penalty. At siya ang umako para ikaw, para ako, ay patawarin ng Panginoon. Diba? Minsan may nagsasabing, paka-unfair naman. God is unfair. But the truth is, sobrang unfair talaga ng ating Panginoon. Bakit? Siyang kumuha ng lahat ng dapat tayo ang nagdudusa. Kaya nga sobrang pasasalamat ko sa aking Panginoon kasi kung fair ang ating Panginoon, ako yung nakapako sa krus. Amen po ba? Ako yung nasa impyerno, tayo ang nasa impyerno, kung fair siya. Naintindihan nyo? Okay. Kasi ang taong puro hanap ay fairness, eto tanong ko sa'yo, are you willing to suffer? Kung hanap mo fairness, yan ang buti ng Diyos. Siya ang nag-suffer para sa atin. Kaya without humility, there is no more reconciliation. Okay, Jesus stands in reconciliation because He showed perfect humility. To become reconciler, ito dapat ang meron tayo. Anong karakter na meron tayo? Basahin natin, Pilipos 2, 5-8, sabi niya, magkaroon nawa kayo ng kaisipang katulad ni Kristo Jesus, na bagamat sa Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa verse 7, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang katulad natin. And in verse 8, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Amen? Yan ang to be a reconciler, yan ang spirit na binibigay ng Lord sa atin. Colossians 1:19-20, sabi niya, sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. Okay? To make it short, Jesus is 100% God. But pumasok sa napakaliit na bahagi ng maliit na katawan na to para maabot natin siya. Because sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. At sa pamamagitan ng dugong itinigis ni Kristo sa krus. Ang dugo na yan, hindi po yan ordinaryong dugo. It was a violent death ng Kanya dinanas dito sa mundong to. So all we need to do is just to be humbled before the Lord. Amen? So to be a reconciler, tatlong bagay po pag-uusapan po natin. He is a supreme reconciler. So tatlong bagay. We need to be, number 1, be a loving. Number 2, be an overcomer. And number 3, must have the mindset of winning. Okay, number 1, be a loving. Mapagmahal po tayo. Katulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Kahit hindi tayo deserve na pagbigyan ng pagmamahal, minahal niya tayo. Amen po? Colossians 1:20 sabi niya, alright, and through Him, to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross, through Him, I say, whether things on earth or things above. Bakit ganun ang puso ni Jesus? Bakit kailangan niyang makipag-reconcile sa atin? Remember this. He can live without us. He's God. He's powerful. Self-sufficient. Hindi niya tayo kailangan. Bakit niya kailangan gawin yon? Let's see, tingnan natin. Romans 5:6-7. Sabi niya, for while we were still
helpless. Sabihin nyo nga po, helpless. At the right time of Christ died for the ungodly. Sabihin nyo nga po, ungodly. Helpless tayo, ungodly tayo. For one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man, someone would dare even to die. 8 to 9. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kahit makasalanan tayo, namatay siya sa atin. Para sa atin. Hindi siya namatay dahil magaling ka. Christ died while we were sinners. Napasin niyo pa ang sinasabi ng iba? Ayaw ko pang lumapit kay Lord kasi hindi pa ako handa. Ayaw ko pang magpabaptize kasi hindi pa ako ready. Bakit? Kailan ba dumating si Jesus? Bago ka pa ipanganak? O naipanganak ka na? Bago ka pa nagkasala? O nung makasalanan ka na? Kaya nga tayo lumalapit sa ating Panginoon kasi marumi tayo. Gusto niya tayong linisin. Kailan ka ba lalapit sa Kanya? Maliligo ka ba na bago ka maligo? Tama po ba? Maglilinis ka muna bago lumapit, kaya ka nga lalapit kasi marumi ka eh. Marumi tayo. Amen po ba? Kayo nagsasabi, saka na ako kasi hindi. Kailan ka magiging handa? Always remember, sino bang may hawak ng time natin? Siya. Anytime. Kahit nga natutulog, nawawala eh. Kahit natutulog, di na nagigising. Natatandaan ko nung bagong taon, natutulog lang oh, may nagpaputok, lumusot sa bubong yung bala, dito tumama, sentro. That's life. Ganun lang kabigsi. Amen po? Kailan ba namatay si Jesus para sa'yo? Noong hindi ka pa ready? Or noong ready ka na? Okay? Kaya nga tayo lumalapit sa Diyos kasi marumi nga tayo lahat eh. Much more than having now been justified by His blood. We shall be saved, no, from the wrath of God through Him. Amen po? Makinig po kayo mabuti. Ang ibang tao, they feel so frustrated about their Christian life. Alam niyo kung bakit? Akala nila kapag na kay Jesus ka na, kapag lumapit ka na sa Panginoon, pag gising mo, wala ka ng problema. Maniwala ka sa akin, wala ka ng problema kapag hindi ka na nagising. Siguro naman hindi nyo gustong hindi magising. Tama po? Ang sabi niya, kaya frustrated siya, akala ko ba magiging maganda buhay ko? Ba't nagkaganito? Hindi po totoo yan na magiging maganda ang buhay mo kapag lumapit ka sa Panginoon. Wrong belief yan. And tandaan po natin, wrong belief will lead you to wrong living. Wrong living will definitely give you wrong feeling. Nakuha nyo? Kapag mag-Christian po tayo, hindi sinasabi ng Diyos na matatapos na ang problema mo. Alam mo kung bakit? Tanungin niyo ako bakit? Dahil nung nagkasala ang tao, tayo mismo, nagkaroon po ng law of entropy. Wala po dapat ng law of thermodynamics. Wala po dapat yan eh. Bakit nagkaroon? Wala namang sin eh. Pero dahil sa sin, nagkaroon ng law of entropy. Ano yan? Anong ibig sabihin? Wala eh, pasira na po ang mundo. Napapansin nyo ba yon? Pasira ng mundo. Itong taon lang na to, grabe oh. Yung mga nangyari. Lahat, kabi-kabila, nature, tao. Hindi lang Pilipinas, even ibang bansa. Pasira ng mundo. Tingnan nyo. Pati lahat ng kinakain, it can cause cancer, even water. Water is life. Pero hindi natin magagamit kung walang chlorine. That's cancerous. Pa-short ng paigsi buhay natin. Kaya sabi niya, whether things on earth or things in heaven. Di ba? Acts 1:20.
Kaya kailangan natin makipag-reconcile sa Lord bago siya dumating sa buhay natin. Amen? Romans 8:19-20, sabi niya, "For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God, that one day the Lord Jesus Christ will reveal in front of us." Babalik ang ating Panginoon. And we were so excited for that. Amen po ba? "For the creation was subjected," in verse 20, "to futility, not willingly, but because of Him who subjected it in hope." And 21, "Thus the creation itself also will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God." And verse 22, "For we know that the whole creation groans and suffer the pains of childbirth together until now." Kaya maraming tao sa mundong to, both marami, pessimistic and optimistic. Ang dami. Okay, bakit? Maraming taong ganyan. Pasira na nga ang mundo eh. Na kung iniisip mo, may offer pa na something good ang mundong to, sorry. Wala po. Wala pong mangyayaring ganyan. Why? Because this world is leading to destruction. You have the choice. Amen po ba? So the only way for us to be saved and spare from the destruction, at ang tangi lamang pong paraan para maligtas tayo sa destructions ng mundong ito, is to belong for Jesus. Amen. We long for Jesus. Mauhaw, magutom. Seek God's peace. Seek God's love. Kaya kung nanghihina ka, huwag ka mag-alala. Physical lang yan. Flesh lang yan. God will restore you. Amen? Okay, Isaiah 11:6-7. Sabi niya, ito yung mangyayari. I-restore tayo ng lahat ng Panginoon. You can just imagine, pagdating ng ating Panginoon, this is what happened. See, tingnan nyo to. Ito talaga yung original plan ng Panginoon. Because when the world created by God, nung hindi pa pumapasok ang kasalanan, ito yung mundo eh. Tingnan nyo, Isaiah 11:6-7, sabi niya, "And the wolf will dwell with the lamb." Subukan mo, lamb, ilapit mo sa wolf. Anong gagawin dyan? Papatayin niya yan. Okay? "And the leopard will lie down with the young goat." Kakainin niya yan eh. Pero ito yung mangyayari pagdating ni Jesus. Are you excited for that? Amen? And sabi niya, "And the calf and the young lion and the fatling together, and a little boy will lead them. Also the cow and the bear will graze, and their young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox." Di ba? Excited yan. Yan ang mangyayari pagdating ni Jesus. In verse 8, "The nursing child will play the whole of the cobra." Subukan mong hawakan yung ulo ng cobra. What happened? Hindi ka pa lumalapit. Di ba? Tatuklaw ka na. "And the wind child will put his hand on the viper's den." Wow. Ito pala yung mangyayari sa hinaharap sa pagdating ng ating Panginoon. Alam nyo ba kung bakit kinakain ng hayop ang kapwa hayop? Tanungin nyo ako, anong reason? Bakit? Kung bakit kinakain ng hayop at kapwa, alam mo, nag-google din ako eh. Chinek ko, alam nyo, lumabas? Kasama sa epekto ng kasalanan ng pagkasira ng harmony sa buong creation. Pati ang pagkain ng hayop sa hayop. Because of man sin. Ngayon nyo lang narinig, no? Ako din eh. Originally, damo lang talaga kinakain nila. But because of sin, kinain nila yung kapwa nila hayop. Pati ang tao natutong kumain ng hayop, ng karne. Kaya pati nagiging ugali. Oh, kayo nagsabi niyan. Tumawa kayo eh. Alam niyo na nangyari. Ano mangyayari dito? Kailan mangyayari ito? O, tanongin niyo kung kailan. May sagot din nasa verse Ephesians 1:10.
Okay? Sabi niya, will put into effect when the time is, ayan, ripe. And sabi niya, His plan to place everything in heaven and on earth under the Messiah's, okay, headship. Who's the Messiah? Jesus. Kailan mangyayari yon? When the time is ripe. Yan ang sabi ni Paul. Romans 8:18, sabi niya, for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory of God, with the glory that is to be revealed to us. Okay? Dahil belong tayo kay Jesus, may exciting glory na naghihintay sa atin. Amen. Lahat tayo. Yun lang naman ang inaabangan natin dito sa mundong to, hindi pera. Hindi material things. Hindi fame. Kapag magaling ka at matalino ka, nayayabang mo lang yan. But that is not for the glory of God. That is only for this world. Amen. Diyan ka pa mapaparusahan. Pag niyabang mo lahat ng meron ka. Amen? Be humble before God. You know what? From now on, from this time on, when we humble before the Lord, believe me, the Lord will lift you up. Whatever accomplishments mo, wag kang credit grabber. Amen po? Dahil belong tayo kay Jesus. Walang kahit sino man na presidenteng pwedeng umayos nito dito sa mundong to. Walang politician. Huwag tayong magpagamit. Kaya pag may eleksyon, kahit libre yung pera, total, kasi ganito katwiran ng iba dyan din naman galing. Tandaan mo, pag kinuha mo yan, ibabalik yan sa'yo. Yung inireceive mo, 100 folds ang aalisin sa'yo ni Lord. Because alam mo kung saan siya galing. That is dirty money. Amen? Tahimik nga. Kaya tayo'y gagamitin ng Panginoon to bring people to Christ, to reconcile to Jesus Christ. At dami, yan ang trabaho po natin ngayon. Ang gulo-gulo ng bansa natin. Huwag po tayong makigulo. Amen? Minsan nagre-revolution yung utak natin, we tempt to comment We tempt to post na. Di ba? Tama ba? Natitempt na tayo. Nakakasakit ng loob, di ba? Pero huwag kang magpapadala sa emosyon. Let's pray and intercede for this nation. Because the Lord will unite all people in the Philippines. Amen? Let's pray for the leadership of our country. Let God expose all those things na ginagawa nila sa likod natin. Amen po? The hope, only hope of this nation is none other than but the Lord Jesus Christ. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Because the Lord Jesus Christ put everything in the right places. Pero lagi tayong umag-aalis dun Tama po, hindi tayo mapakali. Kailan ulit aayusin ni Lord yan? When the time is? Amen. May tamang oras pa yan para sa atin. And we are very much excited to wait. No? Kung kailan gagawin ng Lord yan. Pero tanong, sino ba pastor yung maliligtas? O, tanungin niyo ako, sino? Revelations 20 verse 15. Sabi niya dito, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Sinong hindi maliligtas? Kaya today, kailangan mo magpalista ng pangalan. Amen po ba? Today, magpapalista tayo ng pangalan sa book of life. Baka mamaya dumating si Jesus, hindi ka kasama. Tandaan mo, hindi mo kailangan ng panalangin ng iba para maligtas ka. Pag namatay ka na, that is judgment. Wala na. Kahit ano pang panalangin, wala nang magagawa yun. Walang kwenta yun. Kaya ang pinapanalangin natin, buhay, hindi patay. Amen?
So without humility, there is no there is no reconciliation. Lahat po tayo nais ng reconciliation ng Panginoon. But if we are not willing to reconcile with Him, walang reconciliation unless we humble, unless na Bisaya na. No? Unless we humble ourselves and admit that we need to be reconciled with God. We can never reconcile with God without humility, without humbleness. At hindi masusulat ang buhay natin sa aklat, ang pangalan natin sa aklat ng buhay. So, anong gagawin natin? Number 1, we need to be a loving person. Amen? Amen po ba? So, to be a loving person, you have to love one another. Amen po? Second, be an overcomer. Okay? Bakit kailangan natin ma-overcome? Listen. Tagalog ulit. Colossians 1:21. Noong hunay, hiwalay kayo sa Diyos. Okay? At kayo'y mga kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Okay? Saan nanggagaling ang kasalanan? Dahil naisip, ginagawa, o nagiging action. 22. Yet, He has now reconciled you in His fleshly body through death in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach. Okay? Ano daw tayo? Sabi ng Diyos, we are all sinners. Makasalanan tayo. Alienated. Inilayo tayo, malayo tayo sa Panginoon. Ano pa? Hostile. Kaaway daw tayo ng Diyos. Paano daw tayo naging kaaway? Romans 8:7. Because the mind set on the flesh is hostile toward God. For it does not subject itself to the law of God. For it is not even able to do so. So, kapag ang pangarapin lang natin ay dito sa lupa, ang sabi, galit ka daw sa Diyos. Kapag para sa lupa lang palagi ang pinapangarap mo. Ano ba yung pinapangarap lagi natin sa lupa? Yumaman. Yan, number 1. No? Prestige. No? Palaging pabida. Yan. Ibig sabihin, galit ka daw sa Diyos niyan. Okay? Now, paano yon? Ito yung sample. Tingnan nyo. May sample po yan eh. Matthew 16:21. From that time, Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem. Si Jesus at this time, pupunta sa Jerusalem. Malapit na siyang mahuli dito. Para ma-prepare na yung kanyang pag-suffer, yung paghihirap niya. At haharapin niya yung mga elders, mga priests, mga scribes, to be killed. Okay? But be raised up on the third day. Pag namatay siya after 3 days, haharapin niya na. Nagpapaalam na siya sa kanyang mga disciples. Eto, sagot. Verse 22. Tell me nyo. Verse 22. Sabi dito, Peter took him aside and began to rebuke him. Si Jesus nirebuke ni Peter. Sabi niya, saying, God, forbid it. Lord, this shall never happen to you. Pagtatanggol kita. Hindi mangyayari yan hanggang nandito ako. Ganyan tayo, tama? Okay, tingnan nyo natin. But he turned and said, Peter, si Jesus ang nagsabi. Ano sabi? Peter. Oh, sabi niya, get behind me. Tinawag na si Tanas. Si Peter. So, ibig sabihin, you are a stumbling block to me for you are not setting your mind on God's interest, but man's interest. Para tawagin kang Satan, ibig sabihin, kaaway ka ng Diyos. Ibig sabihin, hadlang ka sa magandang plano ng Diyos. I realize na kung bakit hindi nangyayari yung plans, yung goals na achieve, tayo pala mismo ang hadlang. Kasi hindi tayo sumusunod sa instructions ng Lord. Sa pattern ng Panginoon. Are you learnings? Amen po ba? Minsan at madalas sa pansariling interest po ang ginagawa po natin, hindi sa interest ng Panginoon.
Tama po ba? So sa trabaho, ganun din. Sa mag-asawa ba't nag-aaway? Ano pinag-aaway? Interest niya, hindi interest ng Lord. Sa trabaho, bakit nag-aaway? Interest niya, hindi interest ng Lord. Aba, sasabi niya ba, pinahihirapan mo ka, hindi mo yata ako kilala. Kilala mo ba ako? Tama po ba? Yung mga ganyan, kaaway ng Diyos yan. Sarili mong interest yun eh. Hindi yan ang interest ng Diyos. Hindi issue dito yung pride. Ang issue dito yung disadvance to God's program. Amen? Kasi bakit? People are selfish. We always think of ourselves here on earth. Amen? Amen po ba? Okay, hindi po ako nagagalit ha. Exodus 24, sabi niya, you shall not make yourself an idol or any likeness or what is heaven above on or on the earth beneath or in the water under the earth. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng idols. Even in our mind. And some people making their own idols. Eh Lord, kasi mahal kita, kaya gumawa ako ng idol, at least naaalala kita lagi because of that image. When we form physical image, and we form image in our mind, because Lord, I love you, I worship you, that's why ginagawa ko to para sa'yo. Tanong, yan ba yung will ng Lord? Amen? Anong sabi ni Jesus? You shall not make yourself an idol. Verse 5. You shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the fourth generation of those who hate me. Nako, yan na. Hanggang 4 na saling lahi ang sumpang marireceive when you worship idols. Grabe. I don't know. I didn't confirm. May napapanood akong prophecy at nakikita ko yung propesya niya. Kung nakapapansin ko, nanonood kayo, medyo close doon sa close doon sa nangyayari sa atin. And he mentioned our country. Our country loved God so much. But this country, that there's so much idols. We were saying that we are Christian nation, but there is so much idols. See? Nakakatakot kasi some of the nakikita ko accurate. So, ano ang tawag dito sa mga taong ito? Those people who made that. Ang sabi niya, hate me. Ang sabi nila, they worship Jesus. Okay? Imagine, you make an image, then you're doing it for God. Ang sabi ni Lord, for those who do that, they hate me. Ito yan. Ang pag-ignore sa pinapagawa ng Diyos sa atin ay wala siyang pakialam sa pinapagawa ng Diyos sa Kanya. Amen? Okay, ang Panginoon, you are not following to His instructions. Ibig sabihin, if you are not following, ini-ignore mo yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Karamihan ng tao, tingnan nyo, wala silang pakialam kung sinabi ng Diyos o hindi. Basta they were doing it. Ang sabi nga nila, pag tinanong mo, binabasa ba nilang Bible? Hindi. Ang sagot nila, basta't I'm doing this for God. Yun ang sagot lagi nila. I'm doing this for God. Tanong, yan po ang pinapagawa ng Diyos sa'yo? Ang sagot nila, ay, hindi ko alam, mahalaga yung motive. Yung motive. Yun ang mahalaga, yung motive. Hindi pwedeng yung motive ang base. Amen? Sorry to say, but those who are doing it for motive, those are plastic people. Good. Pero yan ba yung nais ng Diyos? Okay? Yan ba yung kalooban ng Diyos? Kasi sabi ng Lord, by ignoring my instructions, you ignore me. You hate me. Hindi natin basta, Lord, I do it for you. No, it is not. Okay? Ang iba nga sa atin, lagi sinasabi, Lord, I love you. Pero galit sa kapatid. Lord, I love you. Sama ng loob sa anak. Sama ng loob sa magulang.
No? Sama ng loob sa mga kasama sa bahay. Sama ng loob sa mga kamag-anak. Always remember the command of God. Sinamarize, love God, love people. Okay? Sabi ni Lord, mahal mo ako, tapos hate mo yung kapwa mo? Liar! Amen? Sabi ng Lord, simple. Simple lang yan. Simple lang yan, Lord eh. Paano mo malalaman? Check mo puso. Sabi ni Lord, check your heart. O check, saya sa atin ang ating puso. Kung totoong mahal mo ako, follow my instructions, sabi ng Panginoon. From the heart. Pinatawad mo na ba siya? Pinatawad mo na mga magulang mo? Pinatawad mo na ba yung taong nang away sa'yo, kapitbahay mo na hanggang ngayon hindi mo pa binabati? Amen? Ito mas matindi. Kasama mo at mahal mo sa buhay, hindi niya alam na pinapi ka na. Alam niyo yung pinapi? Punong-puno ka na pero hindi niya alam. Gigil na gigil ka na, G. Pero hindi niya alam. Amen? Di ba millennial na ako? Ay, ano yun? Gen Z na? Okay. Okay. From the heart, nagpatawad ka na ba? And then you say, Lord, pagdating dito, grabe yung worship mo. Ano sabi sa Romans 5:10? Dati, kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay niya ng kanyang anak. At ngayon, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na ililigtas na tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Grabe yung power at pag-ibig ng Diyos, oh. Amen. Hindi po religion na magliligtas po sa atin. Pastor, anong tamang relihiyon? Okay? Hindi po itong grupo na to magliligtas. Hindi po ito ang relihiyon. Tandaan po natin to. Remember this. Okay? Dahil ang word na religion, come from the Latin word, religare. Ibig sabihin ng religare means to bind, to connect. There was a relationship broken that needs to bind again to connect to Jesus. Kung bakit kailangan natin yon. Yan po ang ibig sabihin ng religion. May broken na relationship. Kaya kailangan natin. At walang ibang way para to bind again, to connect again, none other than that the Lord Jesus Christ. He alone can reconcile you and me, no? And to His Father. Ano sabi niya? I am the way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus. Okay? All religions, they believe God. Saan tayo magtatalo-talo? Of who Jesus is. Kawawa ang tao na hindi kinikilala ang Panginoon na si Jesus is Lord and Savior of our life, of their life. Romans 5:11. And not only this, but we also exalt in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Kaya sabi ni Paul, Colossians 1:23, if indeed you continued in the faith firmly established and steadfast, and not moved away from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, was made a minister. Ginawa siyang minister ng Panginoon. Sabi niya dito, come to me, all who you are weary and heavenly laden, and I will give you rest. Lahat ng napapagod. Amen? That's the promise of God. Amen po? Amen po ba? Amen. So now, tatapusin ko lang tong dalawang na to. Okay lang, i-continue natin because I want you to really understand kung gaano tayo niligtas at minamahal ng Diyos. Amen po ba? Because this is the really confirmed word of God, and I hope and I pray na pinag-aaralan po natin not only this, na mapakinggan lang. I-review natin po. Amen? Sabi niya Matthew 11:29-30, take my yoke upon you and learn from me,
For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. It is not the absence of work. It is the right work for you. Gagawin mo base sa specific design for you ng Panginoon. Amen? Yan yung specific design. Hindi mo makakamit until you learn from me. I am humble and meek, sabi ng Panginoon. Without humility, there is no reconciliation. Without humility, there is no reconciliation and there is no life. Only Jesus is the true God and the truth. Only Jesus can satisfy us. Amen? Kaya po, tayong lahat, are we blessed? Are we blessed? Natuto po ba tayo? So palakpakan natin. Right? Ang ating Panginoon, because God is so sovereign. God is Lord and Savior of our life. So today, if you come here right now, pwede tayo lahat. Kung pumunta ka ngayon dito, bisita ka ngayon dito, and if kahit ikaw yung dati na nakikinig na hindi mo pa sigurado kung ako ba talaga iligtas. Tuwing magkakaroon ako ng kasalanan, nagkakaroon tayo ng guilt, paano tayo babalik sa presensya ng Panginoon? But God wants you to really understand how much He loves you, how much His life sacrificed Himself for you. Because the Lord Jesus loves us so much. The Lord Jesus gave His life. He died for you. Kaya kapatid, kung patuloy tayo nakakapag-commit ng kasalanan, the Lord is here right now, listening to you. All you need to do is just to open your heart and ask forgiveness and declare the Lord Jesus Christ, Lord, I'm sorry I commit sin. If you're coming here for the first time, and you say, Lord, I imagine myself, ang dami ko palang kasalanan. Akala ko, ito lang ako para sa mundong to. Hindi ko alam, may eternal life palang pinaghahandaan ka para sa akin. That today, ang nais ng Panginoon, ma-reconcile tayo. Amen. Ang nais ng Panginoon, maligtas tayo. Because we'll never know the time. We'll never know our life. Paglabas ng pintuan na yan, kanya-kanya na tayo ng buhay. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyayari. Kung may makakauwi pa ba o hindi na ng buhay. But what are the most important thing is our salvation in our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. God wants to reconcile you with Him. And God wants you to surrender your whole entire life. Sundan natin yung panalangin na to. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat dahil ipinaunawa mo sa akin sa mga oras na ito kung gaano mo ako kamahal, na ikaw ay namatay sa krus para sa akin. Hindi magiging kaligtasan ng paggawa ng mabuti. Panginoon, ina-acknowledge ko, nagkasala ko sa iyo. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng kasalanan ko, sa lahat ng mga nagawa ko. Sinasadya ko man ito, Panginoon, o hindi ko man ito'y sinasadya, Panginoon, pero alam kong mali, patawarin mo ako. Lord, ikaw ay nagmahal sa akin. Ituro mo po sa akin na ang pagmamahal na ito ay maibalik ko rin po sa iyo. Salamat dahil naunawaan ko ngayong oras na ito na ikaw ay namatay para sa akin. Hindi man ako karapat-dapat, Panginoon, pero minahal mo ako. At ngayong oras na ito, Panginoon, patawarin mo po ako. Ako'y nagpapakumbaba sa inyo. Binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka, manahan ka, maupo ka sa trono ng aking buhay. At ikaw na, Panginoon, ang masunod sa buhay ko mula ngayon. At ako'y laging makikinig sa iyo. Bigyan mo po ako ng instruction, Lord,
sa buhay na ito. Ang aking isip, Panginoon, ay masaturate ng inyong guidance, ng inyong instructions. And teach me, Lord, how to listen, follow and obey all your instructions. Thank you, Jesus. At mula ngayon, itala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Na anuman ang mangyari, Panginoon, sigurado ang aking kaligtasan. Salamat, Lord. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Nais ko ipanalangin kayo. And you know, if there is something na kinausap ka ng Panginoon, wholeheartedly, I pray that whatever it is, whatever situations na pinagdadaanan, you know, just keep our heart open lagi for the rebuke, for the correction, for the reminders. The Lord is speaking to each and every one of us. Let God always surrender every day. Lahat ng lakad natin sa buhay, every day. The enemy is laging nag-aabang sa atin. No? Nag-aabang siya ng mga taong lalapain niya. Someone to devour. No, laging inaabang to destroy, to distract our life. But don't allow it. Because the Lord cannot afford, no, to lose your life. To lose your salvation. Can you raise your hand and I'll pray for you? Father, nandito po yung mga anak mo, Panginoon. We are not perfect. Including I, Lord, I am not perfect. There are so many challenges somewhere along the way na pinagdadaanan namin. I pray, lahat ng mga kapatiran namin, nakikita mo po yung nagtaas ng kamay, maging ang hindi nagtaas. I know, there is the desire in their life, Father. Nais ng Lord, nais ng bawat isa na maging maayos, maging kalugod-lugod yung buhay namin. And I surrender. We surrender our lives to you, Father. Lord, kita mo yung nagtaas ng kamay. They want to surrender their lives to you, Father. As we continue serving you, Lord. As we continue following you, Lord God. Give us always instructions. That the battles is always, we want always the battle in our mind, in our emotion. That we will never decide on our own decision. You strengthen us, Lord God. Lord, lahat ng mga reminder nyo para ingatan ang kalusugan namin, Lord, we keep those reminder and we always follow your instructions, Lord. Lord, sa mga kabuhayan namin, Lord, we never makikipag-compromise sa mga transactions na hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Sa mga reminders mo, Panginoon, sa relationship ng mag-asawa, sa relationship ng pamilya, Lord God, will never na isusuko namin ang mga mahal namin sa buhay. And we continuously pray, Lord Jesus, na lahat ng mga mahal namin sa buhay magiging kasama namin dito, makaka-fellowship namin, makakapagsamba kami, buong pamilya sa iyo, Panginoon. Lord, you strengthen each and every one of us, Lord Jesus, that we never walk and we never use our emotion. When we use your heart, your love, your strong will, yung mga nanghihina naming spirit, Lord, aapuyan muli para mag-alab kami, Panginoon, to worship you. That every time pupunta kami dito sa church, Lord, we are excited to praise and worship your name, Lord Jesus. Father, kita mo lahat ng mga nag-surrender neto, Panginoon, sa iyo. And Lord, marami po kayong testimony na bibigay sa bawat isa. And everyone, kapag sinabi kung sino magta-testimony, they are excited to come and declare victory sa kanilang buhay na ginagawa everyday. Lord, walang major, walang hindi major. Lahat is for all your glory. Thank you, Father. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen and amen. Closing na? Alright. Sige, I pray na whatever battles na daanan natin, no, payo ko lang palagi, nakakainis man ng mga nangyayari at nakikita, wag po kayo mapapadala sa emosyon. We just pray and intercede. Amen. Ito ang kailangan ng atin.
bansa. Ito yung kailangan ng pamilya natin. Amen. Ito yung kailangan nating lahat. Amen po. Yeah. Ay manalangin. Dakilang Diyos, nandito ang mga anak mo. Sa pagtatapos ng service namin, Panginoon, I speak blessing upon blessing. I speak, Holy Spirit, Lord Jesus, that each and every one, Lord, you covered us, Lord, with your most precious blood. I pray for your anointing. Samahan mo po kami sa kanya-kanya naming journey. Nadadating kami sa susunod na linggo. We are all excited to worship you because we have received a lot of testimonies. Lord, from time to time, we claim always victory. Amen po. Amen, Lord. At kaming lahat, Panginoon, hahayo sa lugar na ito, taglay ang katagumpayan. May the Lord bless you and keep you, and may His countenance be upon you both now and forever. Go in peace, and may you be a blessing to others. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. God bless everyone. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.